akin ito kopya. po yung dapat 15 meters ayon sa aking information dito na yung una po ay 3.96 meters, pangalawa 5.51 meters, yung pangatlo po 4.03 meters. So obviously, opo. Nandito po ang DPWH representative. Magandang araw sa atin mga kababayan. Grabe po, ang tindi ng na-discovery po na itong si Congressman Leveste ng 1st District ng Batangas. At talagang gumastos po siya, no, para ipabunot yung mga nakabaon na mga meter sheet file para malaman niya kung ito po ba talaga ay standard or substandard. Ang matindi po, na-discover niya na substandard pala itong meter sheet na nakabaon na ginamit sa flood control. Yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video ito. Sabi ni Ping Lacson, DPWH official acting as a bagman for contractors and lawmakers. Dahil isa nga po yung nahuli dahil po sa kanyang tangkang pagbayad dito po sa batang congressman. Imagine nyo po mga kabayan po natin. No? Yung susuhulan niya is ang yaman nito is bilyones, mahigit 50 billion. No? Yung diniklara niyang yaman. Tapos susuhulan lang po siya ng 3.1 million para siya ay manahimik sa kanyang ginagawang investigation at pakisama na lang, no, sa pagnanakaw na ginagawa po nitong DPWH official at dito po sa mga substandard na mga proyekto. So hindi nga pumayag. Ito pala mga kababayan po natin yung actual na paghuli at nilatag itong pera. So ang nilagyan is plastic bag na kulay green na may tatak pa na Crocs. Sakto, no? Crocs talaga. Anyway, puntahan natin itong actual interview kanina kay Congressman Leveste, kung saan, no, ay sinabi niya ang lahat at kung paano niya po na-discover na substandard po itong mga sheet file na nandyan po sa kanyang mga nasasakupan. Ay nagrenta ng backhoe para mabunot yung sheet files na dati hindi natin masusukat at ngayon nasukat natin. Ang lumabas pala po ay nasa 3.96 to 5.5 meters na ayon po sa drawing mula sa DPWH ay 50 meters. Kaya nakikita po natin na kaya pala nung nagkabagyong Christine last year, nasira itong Binambang River Flood Control Project kahit na kakagawa lang ang project na ito sa 4 na kontrata ng ilang mga kontraktor sa halaga ng mahigit 338 million pesos. Grabe, no? Mahigit 300 million po mga kababayan natin. Tapos substandard. Alam nyo, no? Talagang hindi po nila maididinayan nitong project contractor, DPWH engineer o kasabwat man na congressman dyan. Dahil napakatalino po nitong si Leveste, no? Imagine, no, hinatak niya yung nakabaon na metal sheet para lang talaga malaman kung tama po ba ang sukat. Base po sa original na plano nitong flood control project na ito. Dahil yung program of work na pinabid at inaccept ng DPWH na yun daw ang in-install ng mga contractors ay hindi pala sinundan. So sabi po ng ibang mga eksperto na kaya po ang flood control projects ay mas malaking posibilidad na may anomalya dahil hindi kasing dali na ma-audit ang compliance ng mga nagawang mga flood control projects sa kanilang mga program of works. Dahil kung tingnan po natin yung halimbawa nitong Binambang Riverside Protection Project, ang sheet pile ay nakabaon. At kaya lang natin masukat siya dahil nasira siya ng bagyo. Siyempre, hindi mo naman pwedeng sirain yan para masukat mo o malaman mo talaga na ito po ay tama sa plano. Kung nakapix na po yan, kung nabakbak, nasira, may chance na. Kagaya nito, nasira, talagang binunot na lang nila. Total, wala naman ang kwenta. Binunot na lang nila at para talagang ma-examine kung tama o hindi. Yun, lumalabas na substandard. Ito po yung kalukuhan na kahit anong pananakip na gagawin, lalabas at lalabas talaga yung katotohanan, no? Kumbaga, yung nagbisto dyan ay talagang kalikasan na, no? Talagang natural calamity na po yung nagbigay ng daan, no? Bigay ng daan para malaman kung
standard ba talaga o substandard? Kung itong unang mga binunot natin na sheet pile ay kulang na kulang po pala ayon sa drawing na ibinigay na sinabi ng DPWH ang dapat naka-install na sheet pile. Ang question po ay paano na naman po ang ibang mga flood control projects? Yun lang. Baka pati yung mga hindi natin pa nasukat ay kulang din. At baka sa 338 million o mahigit pa na ginastos ng DPWH para sa Binambang Riverside Project, baka malaki po ng porsyento ng proyektong ito ay hindi nagamit ng maayos dahil hindi more than 2/3 ng haba ng mga sheet piles na binabunot po natin ngayon sa Binambang River ay nawawala. Grabe no, more than 2/3. Malaki ng tubo doon. Doon pa lang pala sa metal sheet pile na binao nila, kumita na sila doon. So, meron nga talagang nag-bribe sa inyo, sir? May nag-bribe sa inyo na hindi na daw ito ginagawa niyo investigation? Pwede ko pong talakayin ito bukas po pag Bukas niya patatalahin yung yung nag-bribe sa kanya. Pero yan si Engineer Calalo. file po tayo ng kaso sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Yes po, a-attend po ako. Pero ano yung sinasabing 360 million ni Senator Lacson? Yung ba yung halaga ng pabuang niyo? Pwede ko pong talakayin ito bukas. Baka pwede nyo naman po. Sana dito na rin tayo. And ano lang yung Ulit ng mga media. Ano pong reklamo? Ano po ba? Ano pong pinanggagalingan po nung ihahain yung reklamo bukas? Actually, I would like to take this opportunity to set in perspective what is the issue. It is not a single incident of attempted Bribery? it is not a single incident last Friday. That is the issue here. Hindi lang isang beses. The real issue here is the substandard projects of DPWH, which we have been investigating for the past weeks or months. In fact, as there's some signage there, we actually personally funded the repair of the bridge portion of this Binambang River project last year pa. That this is not about the amounts that have been mentioned in the media about the incident last week. It is about whether the public is getting its money's worth on the supposedly over 1 trillion pesos that has been spent on flood control projects. And there have already been many hearings about this, but I think there's been a lack of solutions. And that's something that I would also like to bring more to light tomorrow. But one is that we should have a comprehensive technical audit of DPWH projects, because if we're only asserting that nandadaya ang mga contractors, kaya wala pa pong mga nasampahan ng kaso. Pero kung i-audit natin ang mga projects which are out there in the open, all across the country and on the Sumbong sa Pangulo website, then we have evidence for much bigger cases to be filed. Ito yung maganda kasi talagang may makasuhan na. So, I think this is first time na may makasuhan na opisyalis ng DPWH. And this is first district, no? First district engineer na DPWH first district engineer ng Batangas. So, ito yung maganda kasi talagang may masasampulan. Kasi sa ngayon dito sa Bulacan, wala pa talaga nakasuhan. Walang ebidensya eh. Diba? So, ito talagang may ebidensya. Talagang ulit talaga siya, mga kababayan po natin, no? At yan, napakalaking ebidensya kasi nandyan talaga yung pera na isusuhol niya eh. Talagang aktual po siya na nahuli. So, wala pong lusot yan. Kahit ano pang palusot ang kanyang gagawin dyan, lalong-lalo na kung may mga evidence na tawag or text, no? Or chat, itong si Congressman Leveste. Walang lusot ang engineer na yan. Talagang mabubulok yan sa kulungan. If I can tie together then, the case that should be being discussed is more than just an incident with one official of DPWH. It is why, in this particular project, the public paid for 15 meters and only got 4 meters. Grabe na. Which raises the question, in the 1 trillion pesos of flood control projects that we paid for, how much worth did we actually get? Okay, pero gusto lang kasi sinabi ni Senator Lacson yung 360 million. Merong ganun po bang offer talaga ang district engineer? Bukas natin talakayin yun. Laki kasi ng total offer sa kanya, mga kababayan po natin.
So, kumbaga, pauna pa lang itong offer yung 3.1 million. So, yung kabuuan daw na i-offer sa kanya is 360 million. Ganyan kalaki po yung talagang gustong ibigay sa kanya. Kung papayag lang po siya na makikipag-partner dyan sa DPWH engineer. Security threats po ba? Oo, nabanggit po si Senator Ping na sinabihan daw niya si Senator Loren na dapat ano kayo sa security niyo, cautious talaga. Bukas na po. Pero, Yun lang, ano lang, yung confirm lang kung magkano yung offer. basta ako po ay isang representante ng aking distrito at ang dapat nating i-focus, Yes, yes. how we can fix these substandard projects. Number one, I was presented with the National Expenditure Program for 2026 of the 1st District of Batangas, which had hundreds of millions of new flood control projects proposed. All, if not almost all of them, without feasibility studies, and some of them extensions of these projects which are already damaged. At least, sana ito na po yung paraan para mawakasan na po itong pagnanakaw ng taga-DPWH. Kailangan talaga yung may kamay na bakal talaga na presidente. I think ang lahat na ito, mga kababayan po natin, dahil meron talagang tayong mahina na presidente, walang tapang. Walang takot eh. So, bakit hindi nila ito nagagawa nung panahon ni President Duterte? Takot sila eh. Siguro, sabihin natin na hindi perpekto yung administration ni President Duterte. Mayroon at mayroon talagang magnanakaw. Kasi, ano na yan, sa gobyerno, hindi na mawawala yan. Pero, hindi ganon ka garapalan. Ito garapalan eh. Talagang lantaran yung pagnanakaw nila. Imagine mo ghost project talaga, which is hindi naman nagagawa nung panahon ni President Duterte. And I would submit that we should not choose between the flood control funding or the funding of other projects. Sige, puntahan natin, mga kabayan po natin yung tinuturo niyang bakal ha. Okay, ituturo niya kasi kung gaano kahaba yan. Ito po. From the contractors, the missing work on these projects. Alright. Dapat 15 meters. Pero normally, hindi natin siya masukat dahil nakabaon siya. Pero nasira itong flood control project nung Typhoon Christine. Kaya ngayon, binunot natin siya at sinukat natin at 4 meters lang pala. Grabe no. Imagine mo, mga kababayan po natin ha. Supposed to be 15 meters ang kabuuang haba ng ibabaon na metal sheet. Para talagang matibay, baon na baon hanggang sa pinaka ilalim. So kahit anong lakas ng tubig, anong lakas ng agos, tapos may reinforcement pa ng mga semento, may nakaharang. So hindi siya masisira. 4 meters lang po yung binaon nila eh. So diyan talaga sila bisto. Kasi nakita eh. Kita po natin sa mga nanonood. Nagkataon na dito kayo at the time na So dyan po yan binunot. Opo, hindi namin na-expect na merong kalaki pala ang kulang. Grabe, Bayad no? tayo ng 338 million para sa 4 phases nitong flood control project. Sabihin po natin sa halaga na yan, kalahati ay sa sheet piles at kung ano yung binayaran natin, sabihin po natin 150 million pesos worth of sheet piles, wala pang 1/3 ang nakuha natin. Ibig sabihin, may nawawalang 100 million pesos plus worth of sheet piles. So, can you just describe ito? Gaano kahaba yan? Ito sir, ito yung Ito kopya. po yung dapat 15 meters ayon sa aking impormasyon dito na yung una po ay 3.96 meters, pangalawa 5.51 meters, yung pangatlo po 4.03 meters. So, obviously. Opo. Nandito po ang DPWH representatives kanina para din witness itong live nating sample at hindi po ako syempre technical expert na makakapagsalita tungkol sa So grabe po, mga kababayan po natin, no? Talagang garapalan, talagang corruption sa Marcos administration. Harap-harapan talaga. So ngayon naghahanap pa sila ng ilang mga lumang proyekto ng nakaraang administration at gusto rin nilang palabasin na mas corrupt din ang Duterte administration o marami ring substandard. Pero mahihirapan po sila kasi hanggang ngayon matibay at nakatayo pa rin ang mga Duterte legacies na mga proyekto, no, na matibay, no, hindi nasisira sa mga dumaang mga bagyo, malakas na ulan ay nakatayo pa rin. So dito lang sa loob ng 3 taon o mahigit na 3 taon, sinimulan po ng mga construction ng mga flood control project, no, ng Marcos administration. Ngayon nakikita natin na karamihan po ay substandard at may mga ghost project pa. So kung ako lang yung tatanungin, estimate ko dito baka 20% lang ng mga proyekto talaga nito mga flood control yung hindi pa siguro nasira. So baka 80% ng mga proyekto na sinimulan nung nag-upo si Marcos Jr. nagkaroon ng budget para sa mga flood control, baka sira na.
Nakita naman natin dito sa Bulacan, sa Pampanga, sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Cebu. No? Ganun po katindi yung mga nakikita nating sira-sira ng mga flood control project. At ang tindi nga po, may mga na-find out pa na walang bakal. Merong binuhusan na lang ng semento. Tapos ang design na ginawa nila is ano na lang, yung parang rock compile na lang yung ginagawa nila. Nag-file na lang sila ng mga bato. Walang bakal. So kung maab-ab yung tubig, maab-ab ng tubig yung buhangin, wala na. Kasi walang bakal eh. Walang magpapatibay eh. So manipis pa yung semento. So gaya nito, diba? Original 15 meters. Tapos 4 meters lang pala yung kanilang ginamit. So talagang wala talaga mangyayari dyan. Ang laki ng corruption dahil po mahina yung namumuno na administration. Kaya tama yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. May pananagutan at may panagutan itong si Bongbong Marcos dahil siya po ang presidente at siya po yung commander-in-chief. So paano ito nangyayari? At hindi lang ang DPWH sa sekretaryo may pananagutan dito. Command responsibility. Billion, trillion yung budget dito pero walang napupuntahan. Imbis na makatulong, nakoperwisyo pa. Ngayon, ginagawa nilang lahat para lang mapatahimik. Nanunuhol na sila. Do you think ang mga panunuhol na ito walang kinalaman ang DPWH secretary? Kasi para matahimik isuhulan nyo na yung lahat ng suhulan. Para manahimik na hindi tayo masasabit. Palagay ko lang, sabit din si Bunuan dito. Palagay ko lang mga kababayan natin. At yan po yung ating update. Maraming salamat po. Huwag kalimutan i-like ang ating video at bukas naman po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion.